mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January 19, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan yan sa may Gomez Street, Paltok po yan, San Francisco del Monte, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Riksmark, sa may Mindanao Avenue, Bagong Pag-asa, Project 6, Diliman, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya. Sige. Sama ng tingin, oh. Mga kamote talaga, oh. So habol ng habol. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti pang nakuha na po natin siya na. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Ay Diyos ko. Sikip dito. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Parex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw. May high cholesterol o diabetes? Oh no! Block na bawal with Glucopro. The super fiber drink helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise. 51. Yes! Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Yun ang quality yan. Looking for a wise and lasting investment? The elegant and fully air-conditioned Columbarium of Evangelists Chapels and Columbarium offers vaults that hold up to 6 urns, a legacy for today and tomorrow. Habang tumatagal, tumataas pa ang value. Visit us along Commonwealth Avenue, Quezon City, beside St. Peter Parish Church. Call 2886-80008. Charles. Good morning po. Symptoms persist, consult your doctor. Kapag umiinom, 25. Isa na naman natin, dalawang pizza na naman po. You want some good news ngayon? Sige. Speaking of... Aside from the popcorn. Sige. Popcorn day ngayon. Alam niyo po ba, kaya ang dami-daming Pilipino nagpupunta sa Japan. Hindi lang dahil sa snow. Gusto ko din pumunta dun eh, Syria Park. Alam niyo ba na ang angat ang value ng peso laban sa Japanese yen? Talaga, mayaman tayo doon. Oo! Mas mataas ang valor ng piso natin kaysa sa Japanese yen. 1 Japanese yen equals only 38 centavos natin. Aba, mayaman ako dun, partner. Kita mo na? Magkano 100,000 doon? Magkano yung magkano yung yen? How many yen to 1 peso? Oo. Bibigyan natin sa parinig ito eh. Oo, sige. Uy, wow, kapag tayo. Sige. Opo. 2 yen. 2.65 yen. For 1 peso. Mahirapan ako eh. Bakit wala Dalawa. ka din na 38? Hindi, 38 centavos sa piso. 38 centavos lang natin ang isang yen. Pinaligtas ko lang. Mahirapan ako eh. Kunyari, meron akong 100,000 pesos, partner. Oo. Paano ko malalaman magkano ako sa yen? Okay, kung 100. 100,000 times 38. Times Yan, 2. tama. Oo. Times 0.38. Diba? Kasi 38 centavos. Times 0.38. 100,000 pesos. Oo. Times 0.38, tama ba? Times 2.65. Mali pa. 265,000 yen. Naku! So pwede tayo mag-para doon, mag-travel. Ano ba yung sa inyo? Gusto ka muna ng visa. Oo nga. Approve ka muna ng visa. Tapos pag malaki mo, pag boy, excuse me, Yeah. 5 years. Yes, multiple answer. Maganda rin naman yan. Parang kasi sabi nga naman nila, it enriches your life, Yeah. ang pagka-travel. Balikin natin na yung tanong ko Oo. kasi maganda eh. Kung meron kang 100,000 Oo. pesos,
ipinalit mo, Oo. bili ka ng yen, Oo. gamit ang 100,000 Philippine pesos Oo. mo, ang makukuha mong yen ay 265,000 yen. Bet ko Oh yan. my God, you're one-fourth a millionaire. Kaya nga, konti-konti na lang po magkano na yun para makakuha ka ng isang milyon. Wag na, may hirapan tayo sa kan. Yan, magandang balita yan. Para maging 1 million Oo. Oh, yung 400,000 pesos yan. Oo. Yun ang magiging 1 million. Yun ang magiging 1 Wala, mahirap ba yung mahirap pa. Medyo kailangan mo ipunin yung 400,000 eh. 100,000 nga, mahirap ipunin eh. Apa kaya? 400,000 para maging milyonaryo. Oh, 1 million. Oo. Yes. Divide by. Divided by Pag ganun yan. 2.65. Oh. You only need Oh, yan nga. 377,000. Malaki pa rin. Andito na ang ating mga kausap. Ang spokesperson ng Bureau of Immigration, Ms. Dana Sandoval. Ms. Dana, magandang umaga po. Kumusta ka po? Peter at Rika joining you this morning. Good morning, Sir Peter, Ma'am Rika. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, ma'am. Magandang umaga po. Opo, good morning. And actually, gusto lang namin na i-confirm ano po yung pagbalik dito ni former DPWH Secretary Bonoan. You are able to confirm that, ma'am? Opo, dumating po siya kahapon ng umaga. Ilan po ng isang China Airlines flight galing po sa Taipei. Sa records po natin, siya po ay under ng isang immigration lookout bulletin. Meaning, minomonitor po natin ang kanyang travel. Kaya po, once we saw that he arrived, agad po natin ibinato ang informasyon po sa Department of Justice para po sa kanilang reference for the ongoing investigation. Ano po yung ruta niya? Is coming from the States, ano po? Connecting flight po? Yes po, it seems like it's the same route that he used po nung umalis siya ng bansa. Because dumaan din po siya ng Taiwan no, before going to Los Angeles. Oh, okay. Alright. So, at mag-isa lang po siya according to reports. Tama po. Upon checking, wala po tayong reported companion nung dumating po siya sa Pilipinas. Ano po ang protocol pag gano'n? So, okay, merong info. And therefore, nung na-confirm po na siya nga yung dumating, ano ang usually ang ginagawa ng immigration doon? Ipapaalam and ano po ba, kailangan bang escortan siya or anything? Please clarify this, ma'am. Yes, wala naman po, hindi po kailangan ng any additional action in compliance po kapag lookout bulletin. Kasi true to its name po, talagang we monitor, we look out and check the travels of the individual and subject po ng lookout bulletin na yon. So talagang when we got the information, the role of the BI is to just forward the information to the Department of Justice and nothing else. Kasi wala pong ibang order issued against former Secretary Manny Bonoan. Wala naman po full departure, warrant of arrest or anything. So there's no further action that was needed to be taken by the Bureau after that. Opo. Ma'am, di ba pag may foreigner na papasok sa bansa, tinatanong, what are you going to do in the Philippines? Pero kung babalik ka lang naman, kahit po ba may libo, hindi ka po tatanong ngayon bakit? Wala pong kailangan. Kasi pag Pilipino, ang uwi talaga ay sa Pilipinas. So technically, hindi po sila under the jurisdiction of BI. If we're going to be strict about it, technically they're not under the jurisdiction of the BI. It's just that we are the individuals, we are the agency that has the jurisdiction over controlling the movement of people to and from the country. So while we are not directly part of an investigation, of the investigations being conducted about these individuals po na kasama sa blood control project, ang role po ng BI is to collect the information and forward it po to law enforcement agencies. But do you have to tell us pa po, just for courtesy na, sir, may info ka, baka di mo alam, i-forward namin ang inyong that you arrived in the Philippines para alam din po ng pertinent agencies ng gobyerno? Normally po, we inform him and when he left po, he was also informed about it. Oo pala yun. O, hindi ka pwede, ganun ba? Ay, hindi pala hindi pwede lumabas sa tigil ko lang. Meron po bang standard script pag gano'n?
Meron po yung, ay doon po sa actual lookout bulletin, ano po yun, nakadetail po talaga doon yung lahat ng action to be taken by the immigration officer. Nakalagay doon, step 1, do this, step 2, call the necessary, government agencies. So, ano po, talagang step by step instructions din nakalagay doon sa lookout bulletin na ini-issue po ng Department of Justice. Wala pala yung thank you for leaving the Philippines. Hindi ba nagsisimula sa you have the right to Oo. remain? Miranda rights. Ma'am, last na lang po before we let you go, ma'am. Hinahanap po natin si Atong Ang. Is there any info that he has left the country? Pag titingnan po natin ang records ng immigration for all international ports of entry and exit, wala pong recent travel, Mr. Atoma, wala pong recent departure. Oo. Baka naman backdoor na naman ito. Oo nga, huwag naman sana backdoor na Miss naman. Dana, still on former Secretary po noon, wala po bang ano yan, yung sa immigration, yung kagaya na lagi natin napapanood sa states nyo yung please follow me. Kasi Oo, pang oo, mapupunta may sa- extra interview, gano'n. Oo. Hindi na po i-detain kakausapin ko. Sa arrival po wala. Sa departure may bahagya kasi kukunin po yung detalye ng kanilang pag-alis ng bansa. Where they are going, their contact information, the full address kung saan po sila pupunta. Kasi yan po ay isusumitin sa DOJ para pag kinakailangan po sila na halimbawa hanapin or ipasabina or kinakailangan po ang kanilang pa-contact para sa investigation. The DOJ has all the details of their travel para madali po sila or may at least meron ng starting point dun sa paghahanap sa kanila. Ayun, China Airlines from LAX. Yes. From ang last port niya po ay Taiwan. Ang pangalan na yung flight. Yun naman, Yes. pero yung China Airlines from the States. Yes po, from America. Alright. Sige po, Miss ma'am. Dana, maraming salamat. Kami ng oras po. Dami pa namin papaka-attendance sana eh. But thank you for your time, Miss Dana. Good morning. Salamat po. Salamat. Good morning. Alright. Ang ating si Miss Dana Gonzalo, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Channel 1 na! Ayun lang. Isang nagmamadaling morning na ho. We'd like to officially welcome. Yeah! So ano, like, kami na lang pa-shock away here. With that, with Kabayan. So what's gonna happen? Ano ka, everybody ka na to? There would be That's everyone. let's say tomorrow. Good night. Sina Peter Husky at Rica Lasso sa Balita Patan. Balita Patan. Balita Patan sa DZMM. Senate President Vicente Soto III umaasang dadalo na si dating DPWH Secretary Manuel Punoan sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa katiwalian sa flood control projects mamayang alauna ng hapon. Hanggang 2 piso kada litro dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Bagong natural gas reservoir na diskubre malapit sa kasalukuyang field ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Toll Regulatory Board, nilinaw na noong nakaraang taon pa nila na abisuhan ang mga motorista hinggil sa dagdag toll na ipatutupad sa North Luzon Expressway o NLEX. Simula bukas yan mga kapuso, January 20. Maraming truck hindi na nakakadaan sa NLEX at iba pang expressway dahil sa paghihigpit sa bigat at vertical clearance ayon sa Central Luzon Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations. Pag-asa, nahuli na mataas sa layong 385 kilometers sa silangan ng Katipunan Aurora. Umina na bilang tropical depression. Bilang ng mga pasaherong stranded sa ilang pantalatan sa epekto ng bagyong Ada, umaabot na lamang sa 132. Magkahiwalay na sulod. Sumiklap sa Mandaluyong City at Pasay City ngayong umaga. Yan ang mga headlines natin, mga report natin, flash! Sumaradyo, DZWD! Mga mablay sa poste sa labas ng isang gusali sa Maynila, nasunog, manilagal, sabi. Na patuloy na binabantayan ng mga otoridad dito sa may bahagi ng Santakos Kabila. Dito sa may bahagi ng Santakos
nila, no, kung saan ay mga wiring makakapal. Anong kali ito? Anong kali ito? Anong ito? Kali ito? Okay, ito. Ako sa barangay 707. Ang wiring wala na kayo, no? Oo, nakikita namin. Okay, salamat. Kung dito sa may bahay ng PSA, makakapal na wiring ito, at isada. Kung saan ay muli na naman itong umusap, naka-under control pa rin, ano, at sinabi ko sa unang alarma, wala namang eksaktong usan na direktang apektado. Ibig sabihin, hindi na susunod yung usan. Dahil konkreto, itong establishment na nakatayo dito sa bahagi ng Bukilo. Pero yung makakapal na wire na ito, na nakakonekta sa poste, ang siyang nag-apoy pa kanina. At sa mga sandali ito ay iniintay na lamang na magawin ng repair protection at tuluyan mga mga wire na muli na namang uusok ka. Kaya hindi pa rin ito maiwanan ng mga otoridad. Ito rin ay yung dahilan kung bakit wala naglatag sa hospital dahil sa kuryente itong pinagkukunan at ang sunog na nagaganap dito sa bahagi ito ng lungsod ng Maynila. Mamaya magbabalik sa mga transada ng Italia kung sumali partner sa CLA. Super Radio, sa ulit. Dapat po. May mahalagang papel sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Inidetalye sa atin ni Tuesday. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng aviation industry sa paglikha ng trabaho at pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na pag mas maayos sa air connectivity, mas napabibilis ang turismo, kalakalan at pagpasok ng pamumuhunan na direktang nagreresulta sa mas maraming kabuhayan lalo na sa mga rehiyon. Kasabay nito, patuloy niya ang pamahalaan sa pag-upgrade ng mga paliparan sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng Siargao, Davao, Bohol, Lagimbigan at Kapitlan upang mas mapadali ang biyahe ng mga pasahero at produkto. Binanggit din ng Pangulo ang modernisasyon ng Manila Airport sa ilalim ng public-private partnership para gawing mas mabilis at efficiente ang airport operation. Ako si Tuesday Salvio ng GMA Super Radio DPWP dapat ito. Kauna-unahang hybrid green battery facility dinunsad sa Pilipinas. Maudalas po sa Talye. Nilunsad na Dagdag Renewable Energy Company ang kauna-unahang hybrid wind battery facility sa bansa. Ayon sa Department of Energy, ang 16.5 megawatt wind energy facility ay nilagyan ng battery energy storage system o BESS na pinagsasama ang lakas ng hangin at makabagong teknolohiya sa pag-iimbak ng kuryente. Ayon sa energy company, malaking tulong ang battery energy storage system upang maging mas matatag ang supply ng kuryente sa grid. Mababawasan naman ang fluctuation sa pagkurap o biglang pagbabago ng may kakayahan ng enerhiya ang pasilidad. Ang sobrang kuryente malilikha kapag malakas ang tiis ng hangin ay ini-imbak sa mga baterya at ginagamit ang mga pagpalinang hangin malaking tagumpay sa paggamit ng malinis at makabagong teknolohiya at enerhiya at patunay na patuloy na inovasyon ng Pilipinas tungo sa sustainable at environment-friendly na solusyon sa kuryente. Ang ikapamusibaw na labos siya may samarang yung DWP dapat ano. Alas 10:11 ng umaga. Buksan tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Yun kung usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point of boy mo, buti na lang ang pangkat ko. Hanggang ngayon, yan ang hindi ko para sa kanilang kids. Buti na lang may cerebral serum na may CGS, for proper growth and development ng mga chikitigos, proper diet and exercise. Meron pa yung lysine, Ito po. at essential vitamins. Kaya ho sa bawat complement sa height nila, syempre proud of proud si Mami. Paalala ang Jennifer Serum. Okay na po dito. Nakakarang kasi isang kotse may hirapan. Sige po, ingat po. God bless po. Ayan, solid wrap na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. This is John Parenda, Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. Paalam po.